Mainit na balita. 5 senador na kakampi ni Kuting ng Norte kumanta na sa mga kalokohan niya. At bago tayo magpatuloy, please subscribe at i-click ang notification bell para maging updated at una sa mga upload sa aming channel. Mainit nga na usap-usapan sa social media, 5 senador nilaglag nga si Kuting ng Norte na tila di na nga nila masikmura ang mga kabalbalan na ginagawa ni Kuting ng Norte sa loob ng Malacanang. Ang 5 senador nga ay dating kakampi ni Kuting ng Norte at nagsalita na nga ang mga ito sa mga kalokohang ginagawa ni Kuting ng Norte at Lisa Smug sa loob ng palasyo. Dahil nga dito ay lalong napatunayan ang mga kalokohang ginagawa ni Kuting ng Norte. Ang mga netizen nga ay naggulantang sa balitang ito na tila di na pala tama ang pamamahala ni Kuting ng Norte at Lisa Smug sa loob ng palasyo. At dito mapapatunayan na di ginagampanan ng maayos ang tungkulin bilang isang presidente. Banat pa nga ng isang netizen, dapat siyang parusahan at magbitiw na sa pagiging pangulo sapagkat wala siyang malasakit sa mga Pilipino. Dagdag pa ng isang netizen na mag-resign na nga lang ito at palitan ni VP Sara sapagkat siya ang tunay na may malasakit sa mga Pilipino at kahit na binabatikos at tinatanggal sa pwesto ay patuloy pa rin siya sa paglilingkod sa bayan. Sa iyong opinyon, dapat na nga bang mag-resign si Kuting ng Norte at palitan ni VP Sara? I-comment mo lang ito at ating pag-usapan. Halina't panoorin natin ang mga pangyayari. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga reaksyon o mga pag-angal, pag-alma ng mga senador sa nangyayari sa ating bansa, yung pangamba na dulot ng giyera dahil sa West Philippine Sea. Okay, gusto ko lang i-advertise, meron po tayong backup YouTube channel, The General's Perspective. Ang link ng channel na ito ay nasa description box ng video na ito. Pakiclick lang para makasubscribe kayo. Ito pong channel natin ngayon ay may attempt na naman ang administrasyong ito na igurgur, i-hack ang ating channel. So kaya kailangan natin ng backup channel para anytime na may mangyari sa ating active channel ngayon, meron tayong platform na ipatuloy ang ating pagbabalita. Okay, ito. Mga 5 senador ang nagpahayag ng kanilang mga pangamba, kanya-kanyang suggestion, ano ang gagawin ng administrasyong ito para makaiwas tayo sa giyera dahil napipinto na po ang giyera natin with China. Okay, pakinggan natin itong mga pahayag ng mga 5 senador. Panguna, si Senator Raimi, Senator Escudero, Senator Cayetano, Tolentino, and then may isa pa. Kailangan siguro alamin kung ano talaga ang nangyari, kung talagang nagkaroon ng sagupaan at talagang inapi yung mga Pilipino, nakita naman natin, nasaktan. Kaya't alamin natin para hindi... So magkakaroon ng investigasyon. Nag-ayon ng resolusyon si Senator Amy Marcos para maimbestigahan sa Senado ang agresibong aksyon ng China Coast Guard laban sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal noong June 17. Ayon sa mambabatas na siyang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, dapat mabusisi ang nangyaring insidente upang matukoy kung paano mas mapoprotektahan ng gobyerno ang mga Pilipino tuwing may rotation at resupply mission sa lugar. Bukod dito, dapat ding matukoy kung ano ang mga dapat baguhin sa kasalukuyang estratehiya ng gobyerno ng Pilipinas upang mas epektibo at ligtas na maikiit ang sovereign rights ng bansa. Sa lahat ng ayokong mangyari, magkaroon ng engkwentro, ng karahasan, ng gulo, ng digmaan dito sa ating bansa. Nakakatakot na itong init. Di
The escalating tensions in the West Philippine Sea as well as the Taiwan Straits are very troubling, and I'm deeply concerned that this could result in more and more violent incidents in the near future. We should exercise all caution. We want a full briefing. Kung kinakailangan ng executive session, handa kami. Humihiling naman si Senate President Francis Cheese Escudero ng isang pulong mula sa Department of Foreign Affairs kasabay ng panawagan na magkaroon na ng mas komprehensibong strategiya bukod sa paghahain ng diplomatic protest. Inirekomenda naman ni Senate Majority Leader Francis Tolentino kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pulungin na ang National Security Council o NSC para maglabas na ng iisang tugon sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Para sa mambabatas, dapat ding imbitahan sa pulong ang mga dating presidente ng bansa. Kasi yan, may kakalasan. Wala na yung sa ilang tabi natin yung mga political considerations. Siguro, ang mananay dito, ang mangingibaw dito, yung dapat maging appropriate response at yung pangangailangan ng bansa. So, Police President Arab can be invited kahit Zoom or what. Kailangan na rin anya mapag-aralan ng NSC kung maituturing na bang armed attack ang nangyari noong June 17 batay sa nakasaad sa 1951 Mutual Defense Treaty o MDT. Yung footages na nakikita nyo, bagamat putol-putol, makikita nyo na coordinated naman, tinalikiran, ginamitan ng bato, ginamitan ng itak, ginamitan ng palakon, ginamitan ng laseta. So, ito na ba yung uri ng armed attack na pag-trigger ng FTT? So, we have to gather all the information first kung ito na yon. Sang-ayon naman si dating Foreign Affairs Secretary na si Senator Added Peter Cayetano sa suhestyon ni Senator Tolentino, ngunit mas mainam anya kung maliit na grupo na lamang ang pulong kasama ang mga dating Pangulo. Sometimes the President knows much more than we do. So minsan mahirap mag-judge sa mga actions kasi may mga briefing siya na hindi natin alam. If you're asking me, am I concerned? And I hope that there will be a high-level mini NSC, mini National Security Council talk na walang politika. Minsan kasi yung approach natin napapasok din yung politika. But ang West Philippine Sea dapat walang politika, dapat united tayo dyan. Kasunod ng panibagong agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea, para kay Senator Juan Miguel Migzubiri, hindi na sapat ang pagkondena sa China. Bagkus ang dapat na anyang gawin ng gobyerno, bilisan na ang pagmodernisa sa Armed Forces of the Philippines o AFP para palakasin ang depensa ng bansa. Ayon sa mambabatas, hindi man kayang tapatan ng Pilipinas ang lakas ng China, madadagdagan naman ang puwersa ng Pilipinas sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Nanawagan ng senador na gamitin na ang inilaang pondo para sa AFP at Philippine Coast Guard ngayong taon at bumili na ng mga bagong kagamitan sa pamamagitan ng bagong procurement law na pirma na lang ni Pangulong Marcos Jr. ang hinihintay. Horin Delgado, UNTV News and Rest. So yun, 5 senador, kanya-kanyang pahayag ng kanilang pagkabahala. Dito ako na-attract sa suggestion ni Senator Tolentino and Senator Alan Peter Cayetano na i-convene na ang National Security Council kabilang ang mga dating Pangulo. Kalimutan na muna yung politika. Tama yun. So, dating mag-start kay ERAP kahit Zoom lang, tama yun. Kasi panahon pa ni ERAP nung isinadsad yung BRP Sierra Madre dyan. So ERAP, Gloria, Duterte, Marcos, pag-usapan na, ano ba talaga? Kasi wala nang patutunguhan itong sigalot sa West Philippine Sea. Mainit na talaga. Yung panawagan ni Senator Escudero na wag lang protesta kasi diplomatic protest walang nagagawa. Explore other approach, maximize dialogue. Tama naman yun. Kailang may nabasa akong article na sinasabi ng DFA, ito sinulat ko, no talks, wala na daw. They are not hopeful for diplomatic talks with China.
Bakit daw? Kasi not unless, sabi ito, may kondisyon ng DFA, not unless China acts sincerely and responsibly and refrain from behavior that put at risk the safety of personnel and vessels. China's words does not match their behavior. So ang panawagan ng DFA is China should adhere to international law o yung rules-based order. Maganda sana yung mag-usap ulit. Kasi sa ngayon, wala nang usap-usap eh. Patigasan na lang ng ulo, patapangan. Tapang ng sundalong Pinoy, yung mga Navy sailors natin, Coast Guard, hindi tayo patatalo sa tapang. Kailangan nakikita kong approach natin ngayon is do not escalate, do not provoke, ganun eh. Huwag kayong puputok, huwag kayong lalaban. Eh, kawawa naman ang ating mga Navy sailors. Ganun nangyari sa kanila, di ba? Armado yung Navy fragment. Yun na po, yung pinaka-the best na Navy personnel, yung Special Operation Group NABSU. Kaya nilang lumaban. Kailang ang approach ngayon is do not provoke, do not fire, do not do anything. Eh kaya, inaapi na sila ng mga Chinese Coast Guard. Biruin nyo lang, palakol, pamalo, o itak, ganun lang. Nakakahiya yun. Nako, kami po sa AFP, mahirap yung mawalan ka ng armas. Nakakahiya yun. Yun ang asawa mo eh. Yun ang dangal mo, tapos mawalan ka ng armas dahil nakatali ang iyong kamay. Hindi naman forever na ang ating mga Navy sailors o Coast Guard, eh ganun na lang magpasensya. Pagkadarating ang panahon, maubos ang pasensya nila, may makalabit nga. Kasi ang China, bully talaga itong China. I agree, irresponsible yung ginagawa nila. Kaya lang, dahil sila yung superpower, eh kaya nilang gawin yun. They are really provoking our sailors to fire first. Kaya tingnan mo ang Chinese Coast Guard, wala silang armas. Kaya pag may nangyari dyan, nagpaputok ang Pilipino, tayo ang may kasalanan. So, next resupply, ganun ulit ang mangyari. Eh di kawawa lang tayo dahil hindi man tayo lumalaban. So hanggang kailan tatagal yung BRP Sierra Madre, wala nang repair. O pagkain, tubig, mahirapan na, makalusot. Baka ngayon, nagugutom na mga Marines natin doon, sailors natin, nagugutom na dahil walang nakalusot eh. O paano ngayon yan? Eh, ang China, bully talaga. They will do their best na walang maka-resupply. O di, magulo. Gera. Handa na ba tayong makipaggera? Ano sa tingin nyo? Aasa tayo sa tulong ng US? Yes. Tutulungan tayo ng US. Kailang armas, bala. Hindi sila sasama sa gera. Tayo lang ang isasabak sa gera. Okay ba yun? Ay. Tayo na ang susunod na Ukraine. Kaya, salamat sa mga senador na ito na nagpahayag ng pagkalarma at maging tama ang gagawin ng gobyernong ito dahil napakatindi po ang gera. Naranasan ko na po ang gera. Ayoko ng gera. Sana maibalik nung dati, nung kalmado lang. Tignan nyo ang Vietnam. Merong sigalot with China on territories. Kaya lang, walang tension. Bakit? Diskarte. Ibang bansa. Malaysia, Indonesia. Walang tension. Tayo lang ang may tension. And of course, Taiwan. Dahil iba naman yung Taiwan. Tayo lang may tension. Bakit? Dahil sa US ang nagpapagulo dito sa South China Sea ang US. Tutulungan tayo. Sure yan, tutulungan. Kailang bala, armas, kwarta, billions of dollars. But never na makikipagyera sila nang dahil lang sa shoals, sa rocks, islands. Tayo na po ang susunod na Ukraine. Kumanda na po tayo.
halos 50% na ang pag-decrease ng export nating prutas sa China. Ang laki nun, 50% decrease. Anong prutas? Saging, pinya, durian, alam ko, buko. Maraming tayong export. Nag-decrease, sabi ni Attorney Roque. Dito, sa post ni Sas sa Sotrugando, natawa na lang ako sa kanyang post. Sabi niya, basic knowledge in every marketing course. Don't fight your market. Bagong Pilipinas marketing curriculum. Fight your market. China is our largest market. Largest number one trading partner ng ating bansa is China. Mas marami tayo nag-i-export, nagbebenta sa kanila mostly prutas, ano? Tayo naman yung mga much needed materials para sa ating mga industries nang gagaling sa China. Mas malaki yung volume ng imports natin sa China, yung kakailanganin natin kumpara sa ating exports. But nevertheless, pinakamalaking market ng Pilipinas ay ang China. So, wala akong knowledge sa marketing dahil wala kaming subject noon sa about marketing. Ngayon ko lang natutunan ito na basic knowledge. Kung nasa marketing business course ka is linya mo is marketing, don't fight your market. Anong ginagawa ng ating gobyerno? They are fighting with China. Ito, basahin ko lang yung mga comments. Cleo Alisin, sabi niya, ipakain lahat ng saging kay Bangag. Okay, mga halos 5 years ako na naging security consultant ng isang multinational company sa Mindanao na ang main product is saging. Ang isa sa mga market ng aming company, hindi ko na lang banggitin yung pangalan ng company, China. Maraming export na saging ng aming company sa China. Okay. Nangyari nung Noynoy administration, nung nagkainitan ng tensyon dahil sa West Philippine Sea. Nako, umaray ng gusto ang aming company and the rest ng banana industry sa Mindanao, umaray dahil pinutol ng China yung pag-supply, pag-export ng saging sa China during those times. So, hanap na market, may nahanap din, kailang hindi kasing dami ng market sa China. Sabi nila, 1/5 of the world's population, they are living in China. Billions of tao dun kakain ng saging. Mabuti na lang panahon ni PRRD dahil nag-iba ang takbo ng foreign policy. Nakipag-dialogo, nakipagkaibigan ang dating Pangulong Duterte sa China. Ayun, unti-unti bumalik ang China market sa saging. Kaya happy ang aming company. Ngayon, only to find out, yung sabi ni Attorney Roque na nagsimula ng rumesbak ang China in terms of trade. So anong mangyayari sa saging?
Anong mangyayari sa pinya? Anong mangyayari sa durian, sa buko at iba pang prutas natin? Grabe. Okay, magbasa lang ako ng mga comments, ano? Oliver Riazon Ruelo. Sabi niya, medyo matindi to. Market in the expense of dignity? Question mark. So ito, medyo pabor sa ginagawa ng administrasyon. Kahit daw mawalan na tayo ng dignity, okay lang ba? Kahit may market kayo, market tayo, wala na tayong pride, dignity. Kasi nga, inaagaw yung territorial waters natin, yung sovereign rights. Not a territorial rights lang yon. May sumagot si Jose Bautista, dignity by war. Yeah. Yes, may karangalan. Sikat ang Pinoy, lumalaban eh. Sikat ang Pangulo ngayon, pinupuri siya ng Amerika, matapang ang Pangulo. Yan, may dignity. Kaya lang, dignity, ang resulta namang gyera. Nakaranas na ba kayo kung gaano kahirap ng gyera? World War II, ang aking mga tatay, ang tatay ko, veteran, lumaban. Kailang kwento nila, yung aking nanay, auntie, yung nakaranas nung 1940s, ang hirap ng gyera, sabi nila. Gutom sila, nagtatago sa mga forested areas, takot na makita sila ng Hapon. Ganon katindi ang hirap ng World War II ng mga ninuno natin. Ako, nakaranas ako ng gyera sa Mindanao throughout my military career. Ang number one na kawawa sa gyera ay ang mga civilians na naiipit. Ako, mahilig ako ngayon manood ng World War II documentaries. Grabe, yung mga nangyari sa Battle of Manila, yung liberation ng Pilipinas, yung pagbagsak ng atomic bomb sa Hiroshima, Nagasaki, ano pa, yung Battle of Britain, Battle of Stalingrad, Battle of course, ang daming battle. Kawawa, millions of people's lives were lost during World War II. At kung magkagera ang China at US ngayon dahil sa shoal rocks, small islets, sino ang number one na matatamaan? Tayong mga Pilipino. Okay, na pag-alaman ko na itong si Senator Amy worried daw. Nababahala na sa nangyayari sa ating bansa. At yung anak niya, si Governor Manotok, stress ngayon. Bakit? Kasi nakikita niya na ang probinsya niya ang unang masusunog. It will be devastated by a nuclear war kung sakali. Bakit? Nandun na po, naka-deploy na po yung ballistic missiles ng US. Noong April kasi nagkaroon ng balikatan exercise, military exercise between US and Filipino troops. For the first time in history, dinala ng mga US yung missiles nila, nakatutok na nandun na sa Ilocos Norte, nakatutok na papuntang China. Paghahanda yun ng US, kung magkagera ang US-China over Taiwan, yun na, nakapwesto na, ready na. So anong gagawin ng China? Sitting down? Hindi. Tutok na rin ang mga missiles nila. Hindi lang China, pati Russia. Grabing pag-alma ng Russia at China over the deployment of these ballistic missiles. Nandyan na po sa northern Luzon. So, dignity, yes. May karangalan nga. Ipaglaban ang ating mga katubigan, ipaglaban ang ating mga rock shoals and everything. But let's be prepared for gyera ng dalawang superpower. Aywan ko na lang. So, dalawa ngayon.
Kung hindi man magkagera yung physical na labanan, arms to arms, economic sanction, patay na tayo niyan. Totally i-cut off ng China ang trade niya with Philippines. Anong mangyayari sa atin? Sabi ng iba, di maghanap ng ibang market. Yes, madaling maghanap ng ibang market. But anong mangyayari sa mga workers? Yung mga nakasalalay sa export natin sa mga prutas, thousands, hundreds of thousands of Filipinos umaasa sa kita ng saging, pinya, durian at iba pa. And many more. Paano kung pauwiin? Lahat na Pinoys nagtratrabaho sa China, sa Hong Kong, sa Macau, Shanghai at iba pa, pauwiin. Anong mangyari sa atin? Anong maitutulong ng gobyernong ito? So, yun na. Grabeng may nag-comment. Ganyan kabobo ang second year college. Kailangan pa niyang matuto. So, sana ma-resolve pa ito. Sana magaya nila yung ginawa noon ni PRRD, the best foreign policy so far. Ito, yes, matapang, may dangal, kailang gutom. Kahit hindi na magputukan ng mga armas, economic sanctions lang, patay na tayo. Kaya tama si Sasasot, ang curriculum ng bagong Pilipinas, fight your market para magutom kayo. Sila hindi magutom, ang kawawang Pilipino silang magugutom.